Sa pagsisimula po ay nilagyan ko muna ng hiwa. Between nodes, ayan. Siguro po ay may mga 1 inch ang pagitan nila. Ganyan. Sumunod po ay tinanggalan ko ng bark o yung kanyang pinakabalat. Sumunod po ay tinanggalan ko naman ng pinakabalat niya. Ayan yung bark. At eto pa yung natitirang balat. Ayan. Ayan. Pag nakita nyo na po yung pinakaputi sa gitna, hanggang dyan, tas kakaskasin natin yan para tuluyang luminis yung paligid. Walang maiwan na balat kasi ang iniiwasan po natin dito ay baka maghilom. No, yung pinaka sinugatan natin ay baka maghilom at hindi siya mag-uugat. So tatapusin ko na to, may natitira pang kaunting balat. Yan, pinakita ko lang po muna ano po yung itsura ng ating binalatan na bahagi. Hanggat maaari po ay pinunasan natin ng alcohol yung ating mga ginagamit na pamputol, gunting, at itong kutsilyong ating ginagamit na pangkaskas. Yan. Kung makinis na po, wala nang natirang balat, maaari na po natin tong balutan. Ito naman po yung ginagamit kong routing medium. Ayan po, sphagnum moss po ito. No, depende po sa atin kung ano pong nakasanayan ng ibang mga maghahalaman ang pagmamarkot po ng rubber tree. Yung iba po ay gumagamit ng coco coir, coco peat, organic loam soil, at meron din naman pong direktang garden soil ang ginagamit. Maaring ibalot sa plastic cup, plastic ng ice candy o plastic ng yelo o ano man po na nakasanayan na lang nilang gamitin. Ayan, sa akin naman po ito ang ginagamit ko, cling wrap. Kasi napakadaling ibalot, hindi ko na kailangan ng mga pantali, ibibilot ko lang siya. Ayan po. Depende po no, ano po yung nakasanayan natin, ay maaari naman po basta siguraduhin lamang na malinis yung ating mga ginagamit. Yun lamang po. Binasa ko lang po ng bahagya. Ayan, para magkaroon ng moisture at ma-develop ang mga ugat. Shoutout nga po pala sa ating kapatid na si Neem Seal Buy and Sale Product dahil siya po yung nag-request na ipakita ko raw kung paano ba ako mag-market. So ito po, sa bahaging ito ay naibalot ko na po yung ating sphagnum moss na may cling wrap at paumanhin po hindi ko na nakayanang ipakita yung video dahil isang kamay ang nagbi-video at dalawang kamay naman ang nagbabalot dito. Ay napakahirap na pong mag-video talaga kung mag-isa ka lang sa pagre-reels. But anyway, ayan po. So ayan, after natin tong nabalutan, maghihintay tayo. Ang allowance ko po dito ay 40 days bago siya ay magiging visible na yung mga ugat. Ayun, at pwede na natin itong i-harvest. So magbabalik po ako muli sa inyo, matagal-tagal pa no, next month pa, at ipapakita natin ito yung mga development na ugat dito. Ayan. Meron pa po ako isang ditong imamarkot. Ito naman ay si tricolor. Yan. Ang nangyayari kasi dito, tingnan nyo po, ang haba, 4 feet na to eh. Oh, 4 feet na yan. Kaya lang yung dito niya, nawala yung mga dahon, nakalbo. Kinain na naman ng grasshopper. Ayan. So para magumanda, tutubuan ng mga ay ito ay ating imamarkot. So pa-projectin ko na to. Ganun pa rin yung ating procedure. Magmamark tayo dito at saka another dito. Ayan, mark natin yan. Gaya rin po sa naunang ginawa ko, ayan, kailangan malinis. Yan, eto na, perfect na to, babalutan na rin natin. Ito rin yung ating ibabalot sa kanya, nabasa ko na rin. Yan, sakto dito. Yan. So, ayan, after natin siya mabalutan, ayan na. Ayan po. Ayan. So, another 40 days din na ating hihintayin para dito sa ating tricolor pinete. Ayan. After 2 weeks, sinubukan kong bisitahin itong aking mga minarkot, subalit wala pa rin siyang mga visible na ugat. Itong isa wala pa rin. Pero tingnan nyo naman, magaganda pa rin yung tubo ng mga dahon, no? Ayan, no, diba? Patuloy yung pagtubo niya ng maganda. Ayan. At isa pa, eto, nagkaroon na rin ng mga suloy. O, ayan, diba?
So, mag-update po ulit ako ng another 2 weeks. Ayan, sigurado na yan after 2 weeks. Meron na tayong makikita ditong mga ugat. Ayan, hanggang sa muli. Magbabalik po ako. Ito po ang The Late Bloomer. Happy planting!